Hello, magandang umaga mula dito sa California at syempre magandang gabi sa Pilipinas. Sa lahat ng aking mga palangga, Luzon, Visayas, Mindanao. Grabe, ito na po yung pinakaabangan nating interview sa dating PIDEA agent na kung saan pumirma doon. Ikukumpirma natin kung siya talaga ang pumirma dito sa confident, wait a minute, sorry. Dito sa pre-operation report sa authority to operate na ipinakita ko sa inyo. Ito yon mga kababayan, itong may pirma yan, pinapakita ko na yung pirma dahil ngayon makakapanayam natin ang PIDEA agent. So mga kababayan, paki-share at kailangan malaman ng buong mundo dahil nung inilabas po natin itong mga papeles na ito, ay sinabi ng PIDEA agent na AI generated. O ginawa-gawa ko lang. Ngayong moment na ito, hindi ko na patatagalin dahil talagang alam ko kailangan malaman ng buong mundo kung talagang AI generated ang ipinakita nating dokumento na si Marcos Jr. ay naging sangkot sa pagsisinghot ng ipinagbabawal na gamot o ipinagbabawal na pulburon. We're just gonna use that word, alright? So ito na po siya. Ang dating PIDEA agent, Mr. Jonathan A. Morales. Ayun, sir. Magandang gabi po dyan sa Pilipinas at maraming salamat po sa inyong pagpaunlak sa akin at sa kaibigan ko nga nag-connect sa inyo. Thank you so much po at pinagbigyan nyo ito. Bago ang lahat, kayo po ba si Jonathan Morales? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si dating PIDEA agent, Jonathan Morales. Okay. Sir, gusto ko lang i-identify nyo itong pirma ninyo sa dokumentong hawak ko. Kung nakikita po niya, yan po ba ay pirma nyo, Mr. Jonathan? Opo, pangalan ko po yan at pirma ko. Okay. So bago nyo po sagutin itong mga dokumentong ito, for sure excited ang mga Pilipino, nakilalanin muna kayo. Kayo po ay dating PIDEA agent. Kailan po kayo nagsimulang magtrabaho sa PIDEA or kung dati ba kayong pulis, pakibigyan mo niyo po kami ng background ninyo, sir. Dati po akong pulis at ako ay na-recruit sa Philippine Drug Enforcement Agency ni dating PIDEA Director General Junicio Santiago noong 2009. Okay, 2009. So nagsimula kayo sa PIDEA 2009. Hanggang kailan po kayo, from 2009, kasi I believe wala na po kayo sa PIDEA ngayon, di ba? Ilang taon po kayo nagsilbi sa PIDEA? Bali, humigit kumulang sa 5 taon. 5 taon. Anong year? So 2009, 10, 11? 2013 po ako nawala sa PIDEA. Bali, napag-initan po ako doon. 2013 kayo nawala sa PIDEA. So, 2013 na pag-initan kayo. Isulat ko lang po muna, mamaya na natin i-discuss kung bakit kayo napag-initan, ano? Gusto ko po kayo munang kilalanin, okay? So, before po ba kayo sa PIDEA, saan po kayo galing na sektor ng, private practice? Saan po kayo dati galing? Bali, investigador po ako sa PNP nung araw. Nung ma-recruit ako sa PIDEA, gawa ng nagkaroon ng vacuum nung panahon na nire-recall yung mga ibang law enforcement units sa PIDEA noon. Kaya isa ako doon sa na-recruit ni Gerald Santiago para maging ahente doon sa PIDEA nga. So, nung nasa PIDEA po kayo, ano yung pinaka-assignment ninyo? Ano yung pinagkakabalan nyo during your 4 years o 5 years? Opo. Bali, naging ano po ako, no? Naging operatiba
naging team leader at naging hepe ng investigation ng Intelligence and Investigation Service. Okay. So, kanina po sinabi niyo napag-initan kayo noong 2013. Paano po yung napag-initan kayo, sir? Ito po yung mga paumanhin po kasi kung mamarapatin po ninyo ay meron po kasing darating na Senate investigation at siguro yung doon ko na lang po sasagutin Okay. yon. Ngayon po, Okay. doon sa mga iba itatanong nyo po, baka yun pa pwede ko pong sagutin kung Okay. ano po, mamarapatin po ninyo. Okay, sir. Okay, naintindihan ko po. Sige, didiretso na po ako, sir, sa aking tanong. So, gusto ko Opo. lang po i-identify po ninyo yung itong mga dokumentong ipapakita ko sa inyo. Familiar po ba kayo dito sa dokumento na ito? Opo, yan po yung pre-operation report na isa sa mga tawag dito, alam na nung PDEA Manual of Operation bago magsagawa ng kahit anong anti-illegal drugs operation. Okay. So ito po ay dated March 10. Alright? Familiar po ba kayo dito sa mga dokumentong ito? Yan po yung yung cover letter doon sa ginawa kong pre-ops at saka yung authority to operate para po doon sa aking boss. Okay. So, ito po, sir. Familiar kayo dito? Kasi may pirma Yan nyo. po yung authority to operate. Nakalagay po dyan yung yung mga vehicles na gagamitin para doon sa operation. Okay. At saka So, yung duration ng operation. So, sir, sa makatuwid, ito pong mga dokumentong itong hawak ko ngayon na ipinakita sa inyo na may pirma nyo, hindi po siya AI. Ano po ang ibig nyo sabihin doon sa AI? Artificial Kasi Intelligence hindi ho ako familiar doon generated sa daw. mga ganong Okay. Okay, sir. So, kasi po, nung inilabas ko po itong mga dokumentong ito sa aking Facebook account, dahil ako po ay nabigyan nito ng mga random, ang tawag ko nga po, puting aso, informante, na sinasabi na si Marcos Jr. ay muntik nang ma-raid noong panahon na ito, noong 2012, noong 2012. Pero nung inilabas ko po ang dokumentong yon, ay sinabi ng PDEA agent, PDEA chief na si Lazo na ito daw po ay AI generated or fake or gawa-gawa lang using the new technology. Ibig nyo bang sabihin yung AI generated, computer generated? Yes, computer generated, not original, peke, gawa-gawa ni Maharlika. Ito po ba, ginawa ko ba sa tingin niyo? Hindi po. Sa pagkakatanda ko nga po, ako po yan. Kaya lang, meron ho kasi akong dyan sa mga dokumento na nauna nyo nang naipresenta doon sa publiko. Kasi po, meron tayong tinatawag na yung revelation of secret. Kaya ako sumulat doon sa Philippine Drug Enforcement Agency at sinulatan ko si Director General Moro Lasso patungkol po doon sa declassification ng mga classified information na naandyan sa mga dokumento na yan. Ito Yes, pong, sir. yan pong mga dokumento nyo na yan, pagpaumanhin po ninyo, yan po hindi po para sa sa publiko. Yan po ay dapat nasa pag-iingat ng gobyerno, lalo na doon sa intelligence unit kung saan po dapat nandun yan. Okay. Yun po, ganun po yun. Kaya nga sumulat po ako para papanagutin yung mga taong nasa likod ng pagpapakalat yan at para na rin po maiwasan, maulit yung mga ganyang kahalintulad na Ngayon po, dahil nga ganun yung kagrabe yung nailabas, yung na yan,
Ngayon, ang ano po ng aking sulat ay magkaroon ng accountability. Yung mga taong nagpabaya diyan sa mga dokumentong yan at doon sa mga tao na dapat ay mayroong tungkulin para ipatupad yung batas o mandato na iniatang sa kanila. Patungkol po dyan doon sa mga taong nandyan po bilang subject ng operation ng PIDEA. Okay. Sir, bago po tayo dun sa letter ninyo sa sa Senado at sa Presidente, ano, gusto ko lang pong isa-isahin itong mga dokumento na ito. Dito sa cover letter, sir, kasi napansin din po ng netizen ito, kaya pinagdudahan din nila na ito daw ay AI generated. Unang-una po dito, ang address ay magkaiba. Alright? Dito sa pre-operation letter, mapunta muna tayo sa memorandum, ano, yung cover letter na sinasabi ninyo. So, nakalagay dito for Director IIS. Ano pong ba ibig sabihin ng IIS? Remind me. Investigation? Intelligence Investigation Service po. Okay, intelligence. Okay, that's good. So, subject, reported nefarious activities of Maricel Soriano and Maria and Bongbong Marcos, alias Bonget, March 10, 2012. So, natatandaan niyo po itong memorandum na ito. Opo. Okay. Sabi dito sa cover letter, this has reference to the reported nefarious activities of Maricel Soriano and or alias Maria of Unit 46C, Rizal Tower Building, Rockwell Barangay Poblacion, Makati City, and Bongbong Marcos alias Bonget with unknown address. Number 2, a confidential informant personally appeared before this office and reported the above-named showbiz and political personalities together with some unidentified male and female companions who were allegedly frequent seen inhaling white powdery substance suspected to be illegal drugs inside the above-cited condominium. Okay? So bago ko ito tapusin, dito po kasi sa pre-operation report, ang nakalagay po kasi na address dito ay 4C. So dito sa cover is 46C. Ano po ba talaga ang tamang address? 46C. So ito po ay typographical lang dito sa pre-operation nangyayari report. naman po yan. Okay. Alright. So ituloy ko 46C. dito, sir. Yung dito sa cover letter, yung memorandum nga. Number 3, nakalagay dito, recommendation approval of the attached pre-operation report / authority to operate, to conduct casing and surveillance, to verify the veracity of this report for their possible apprehension if warranted. Okay, sir. Then nakapirma po kayo dito. So sa makatuwid, hindi po siya AI. So ang tanong ko, bago po ba isinulat ang memorandum na ito na nakasaad dito, nakasalaysay, base sa mayroong confidential informant na pumunta sa inyo, ano po ba ang dalhin niyo po kami doon sa panahon na yon na bago ito tinipe, itong memorandum na ito. Ano po ang nangyari bago kayo nag-create nitong memorandum na ito? Ganito po yun, ano. Ang usual na ginagawa namin dyan, ini-interview namin yung ano, no, kung sino yung agent on case, ano, doon sa ano, no, sa confidential informant. Sa kaso niyan, sa pagkakatanda ko, ay kinunan ko ito ng ano, no, ng deposition of witness. Kaya ako po sa ano, no, nanigurado din ako nung panahon na yon, gawa ng sa bigat ng mga personalidad na ipinakita sa akin na downloaded computer printout ng mga litrato. Talagang ano no, kaya nagpasya ako noon na i-reduce ko siya doon sa sworn statement at kasabay na rin nung paghamon ko
doon mismo sa confidential informant na kung handa ba niyang panumpaan at lagdaan itong itong kanyang ibibigay na impormasyon. At yun nga nangyari, no. Bali kinunan ko siya ng statement na umabot kami ng gabi nung kinunan ko siya. At yun, matapos doon, ginawa ko yung memo. And kinabukasan nga, no, nung araw na yon, ginawa naman itong pre-ops at saka yung authority to operate para makapagsagawa sana kami ng casing and surveillance. And pati doon sa aking instruction, doon sa confidential informant, for him na makakuha kahit man lang sample o maliit na kung ano man yung makukuha niya na sinasabi niyang powdery substance na ayon sa kanya available doon sa lugar o doon sa area. Kaya yun sana yung mangyayari doon. Kaya yun yung purpose niyang authority to operate tsaka ng pre-operation report para at least magkaroon ng masunod namin yung presumption of regularity in the performance of our official duties. Para pagpunta doon, pag-deploy ng tao, nandun sa loob, meron kaming pinanghahawakang dokumento na lehitimo yung aming trabaho. Okay. So, nung pumunta po yung informante sa inyo, syempre bilang isang PIDEA agent, hindi naman kayo basta-basta nagpapaniwala na, si ganito, si ganyan, nakita ko, na walang sapat na ebidensya. Nabanggit nyo kanina pictures. Meron po ba kayong natatandaang mga litrato o video na ipinakita na yung nabanggit na pangalan na artista na si Maricel Soriano at then Senador Marcos Jr., meron po bang ipinakita sa inyo ang confidential informant na pictures na naka-attach dito sa mga dokumentong ito na supposedly nasa nakatago sa PIDEA, PIDEA office? Wala pa po ba sa inyo yung mga litrato at saka yung kopya ng affidavit? Wala pa po. Baka parating pa lang. So gusto ko po, meron pong litrato. Meron pong litrato, wala pong video. Kasi yung pong litrato na yon nanggaling po doon sa cellphone ng reporte o nung confidential informant. At doon nga po, kaya isa po doon sa naging motivation ng inyong lingkod para itong trabaho na ito ay idokumento, doon pa lang initially na-convince na ako na maaaring ay totoo yung report. Kaya nga doon pa lang sa litrato, iba't ibang pagkakataon at iba't ibang okasyon na nung makita ko yung litrato, yun pa rin. Pero sa kabilang banda, nung ipakita niya yung litrato, isa-isa ko talagang tinanong yung confidential informant during nung pagkuha ko ng kanyang testimonya. Pina-identify ko kung sino ito. Meron siyang nakilala, meron siyang hindi kilala, o meron siyang hindi pinangalanan. Katunayan, yung iba ron talagang nilagyan pa niya ng pentel pen yung mga muka para yung kumbaga sa iniingatan niya yung identity. Pero doon sa meron siyang mga nakilala at hindi ko muna i-reveal sa inyo kung sino-sino yung mga personalidad na naandun. Pero sigurado po kayo sa pagkakatanda ninyo na nandoon sa litratong na naka-file, na i-file ninyo sa PIDEA ang mukha ni Maricel Soriano at ni Bongbong Marcos? Opo. Nandoon. Nandun. Natatandaan niyo po ba kung mga ilang pictures yun? Lima? Mga 5 picture. 5 pictures. So, doon po sa mga... Iba't ibang pagkakataon, iba't ibang location.
Ayon So doon when you sa say, confidential information. ayon sa confidential at saka litrato, dun po ba sa litrato, kung babalikan natin, nakikita na may mga sumisinghot ng, Mga more or less 5 yun. so dun po sa litrato, kasi dito, based dito sa report nito, allegedly, frequently seen inhaling white powdery substance. So dun po sa picture na yon, meron silang sinisinghot na white powdery substance. Opo. Wow. Wow. So, grabe. So, ang tanong, ang pinakamalaking tanong, nasa PIDEA pa kaya yon? Opo. Kasi supposedly, Doon ko nandoon pa po yung mga iniwan pictures. yun eh kasi nung ito kaso po na ito no, itinrato ko ano lang naman eh, para siyang ordinaryo no. Marami na rin kaming nahahawakan na malalaking kaso no. Pag hindi natutuloy, diyan lang. Andiyan yung ano, nakapile yan diyan sa ano no, sa investigation division. So, gano'n naman po kami. Kahit yung mga case folders na mga ongoing cases at saka yung mga case operational plan na na ano namin tinatrabaho no. Andun lang siya. Andun lang. Hindi naman ano eh, kumbaga sa andun lang 'yun. Kaya ako talagang tiwala ako na andun. Kaya nagulat talaga ako nung mapunta sa inyo eh. Okay. Mapunta sa inyo. Yun yung isa ron sa ano, sabi ko parang may mali talaga, hindi po pwede. Kaya nga ang sumulat ako, para may managot. May managot dun sa mga nagko-custody nitong mga classified information na ito. Kasi siyempre, yun eh, may mga ongoing targets kasi. At saka makakapahamak ng buhay ng ahente o ng sino mang inosente. Pero yes, naintindihan ko po kayo. Pero siguro dahil sa sobrang galit na rin siguro ng mga taga-PIDEA mismo sa loob dahil sa malupit na nararanasan nila ngayon sa panahon ni gobyerno ni Marcos Jr. Kaya yun din po siguro yung nag-trigger sa kanila na ilabas itong report na ito na supposedly confidential para malaman ng taong bayan na ang namumuno ngayon na si Marcos Jr. ay talagang supposedly ay aarestuhin na dapat, dadamputin na dahil sa kanyang pagkasangkot dito sa pulburo na ito, na yun po ang term ko, paumanin, dito sa naganap na sesyon na inireport sa inyo ng confidential informante. Ang tanong ko po sa inyo, sir, nung nakita nyo yung pictures, okay, sa iba't ibang pagkakataon na may sinisinghot sila, nakita mo si Maricel Soriano, nakita mo si Bongbong Marcos. Si Maricel Soriano, ba kilala nyo siya bilang artista nung time na yon, nung nakita nyo yung picture? Opo. Kilala nyo siya. So, klaro. Si Bongbong Marcos po, kilala nyo siya nung nakita nyo doon sa picture? Opo. Pero, kung pwede pa sumagot? Opo, go ahead, sir. Kahit po kilala ko yung mga tao na nasa picture o siyempre ang ano ko no bilang investigador, kinukumpirma ko mismo dun sa nagpresenta ng litrato kung sino yung nasa litrato. Kahit ko kilala ko po sila, kinumpirma ko po mismo sa pamamagitan ng sworn statement na kinukuha ko sa kanila na sino ito. Okay. Na ano, at yun po, talaga nakasulat. Kaya kung maipipresenta po, no? Kung magkakaroon na maipresenta itong sworn statement po na ito, malinaw at positibong itinuturo ng declarant o ng deponent kung sino po yung tao na nandoon sa picture, na nagde-depict sa picture, at kung ano yung ginagawa ng taong nag-depict doon sa picture. Okay. Yun po yun. So, yeah, tama, na-gets ko yun. Kasi kahit nakilala mo, hindi pwedeng ikaw as an investigator, hindi ikaw pwede magsabi, si ganito to, si ganyan to. So, the informant should identify kasi siya yung nagre-report. Opo. Kagaya po nung maliban dito, may tanong pa ako, maliban dito sa binigay mong pangalan, meron ka pa bang ibang pangalang alam at tungkol dito sa tao na ito?
O yan lang po Okay. ang pangalan alam ko. Ganun po ang ano, hindi ko po pwede Yun na kahit lang yung alam ko yung isinulat. buong pangalan, hindi ko po pwedeng ilagay yon hangga't hindi naman niya sinasabi. Kaya lahat lang nung sinasabi niya, yun lang po ang nai-reduce dun sa sworn statement. So, dito sa sworn statement na ito na may permado ninyo, kayo po personally ang nag-type nito? Opo, Kayo ang nag-type nito. So, opo. tandang-tanda Wala nyo. naman po ako So, sekretarya dun. wala kang secretary. So, kung babalakan po natin yung date na March 10, 2012, mali ikaw ang informante. Sino-sino po yung tao sa loob ng opisina na yon? Kung matatanda nyo. Hindi nyo kailangan pangalanan, pero, ilan kayo ang nandoon? Nandun po yun sa sworn statement. Kapag ka Okay. po, normally pagka gumagawa po ako ng ano no, ng sworn statement, nakadeklara po kung sino yung nandun. Halimbawa po, ng malaya at kusang loob na salaysay ni Juan de la Cruz na Okay. kinuha ni ganito sa harap ni o sa harap ni na. Nandun po yon. Kaya hindi po pwede na lalo na pag kumukuha po ako ng salaysay, kinakailangan talaga meron talagang kaharap. Halimbawa, Mhm. pare o May witness. ate o Okay. kuya na lalagay kita rito no na ganyan. Para at least pagdating ng ano no ng ano bang ano sa korte, meron ako maipaprepresenta na ito sa harap ni ganito kinuha ko to, ito yung ano kasulat yung mga pangalan nila. Okay. Ganun naman Sir, po yun. another issue nung inilabas ko po ito na sinasabi na artificial intelligence generated, isa din to sa paliwanag ng PDEA na ito yung pang-counter nila sa akin na ito po ay walang control number. Okay? Ang sabi nila, gawa-gawa ni Maharlika yan, walang control number. Okay? So ano po ba ang paliwanag natin? Bakit po walang control number ito? Yan po, kaya wala pong control number kasi nga hindi pinayagan, hindi natuloy. Kasi kung natuloy yan, ginawa ng opisina, after na mapirman, saka po namin dadalhin yan sa National Operation Center. Doon sa aming Plans and Operation Service. Doon po dinadala yan para doon sa, magbibigay sila ng Certificate of Coordination. Lalagyan po ng control number yan. Pero hindi lang naman ngayon lang nangyari yan, dyan sa kaso na yan, marami na rin yung pagkakataon din kami noon na hindi talaga natutuloy, hindi pinapayagan ng Deputy Director General for Operations. Kung ano man Okay. yung motibo, hindi saka na po natin i-discuss. Okay, so ito po sasagutin niyo kung pwede niyong sagutin ano. Maintindihan ko kung hindi pwede dahil kayo nga ay a-attend ng hearing sa April 30 sa Senate inquiry with Senator Bato. Tama po ba? Later on papakita natin yung mga documents. Ang question ko, sir, nakarating po kasi sa akin na itong operation na ito supposedly na pagdampot kay Maricel Soriano at kay Marcos Jr. noong 2012 ay pinigil ng isa sa pinakamataas o pinangalanan ko na nga na Executive Secretary ni dating Pangulong Noynoy Aquino na si Paquito Ochoa na partner sa law firm ni Lisa Marcos na ngayon ay First Lady na. So, kaya niyo po bang sagutin yan? At kung hindi, maintindihan natin. Tama po ba yan yung impormasyon na nakarating sa akin? Pagpaumahin po muna ninyo at hindi ko po muna masasagot yan. At ano na lang po natin doon sa Senado sa mismong formal investigation na gagawin ng Senado. Pero masasagot niyo po ba na talagang may pumigil dito? May pumigil. Pero hindi ko muna po sasabihin yung identity ng mga taong nasa likod niyan. At doon na lang po sa Senado. Pagpaumanhin niyo po yung... Okay. No worries, sir. Naintindihan ko po kayo. So, babasahin ko lang po dito. Nasa pre-operation report po ako, ha? Ayan, ang permat po ninyo. So, gusto ko lang po, dahil nasa 13,000 live viewers na po tayo across social media, gusto ko lang pong linawin na ito po ay perma ninyo at hindi po AI generated. Pero ako po yan. Ako po nag-prepare niyan. Okay, At good. So, yan po, hindi lang po iisang ganyan yung napirmahan ko. Marami na rin po ako mga pre-ops, authority to operate,
na napirmahan na nag-negative, nag-positive yung aming operation. Hindi lang ho isang beses nangyari yan pagpirma sa Okay. ganyan. So, basahin ko lang po under the summary of information. A confidential informant personally appeared before this office and reported that a group of showbiz and politically affluent personalities are frequently using illegal drugs inside unit for the C, na-correct nyo na yon, typographical error, ang tamang address ay 46C Rizal Tower Building at Rockwell, Makati. So, dako na po tayo dito sa authority to operate. Again, wala ngang control number, na-explain nyo na. So, actually, ito pong nakalagay dito, under 1, 2, type of operation, check appropriate box, surveillance. Ano po, paki-explain po dito sa aming mga ordinaryong Pilipino. Ano po bang ibig sabihin yan sa first part? Surveillance, X, casing X. Opo, Ano po ba ganito po yan. Oo. Ang pre-ops at yung authority to operate, isa po doon sa mga requirements ng PIDEA Manual of Operation. Hindi ka pwedeng mag-conduct ng kahit anong anti-illegal drugs operation. Surveillance, casing surveillance, entrapment operation or bypass operation, no? Service ng warrant or search warrant. Hindi ka po pwede na mag-conduct ng anti-illegal operation kung wala kang pinanghahawakang pre-ops, authority to operate, yun, certificate of coordination na galing doon sa NOC or doon sa RTOC o doon sa Regional Tactical Operation Center. Ngayon ho, kaya kung mapapansin niyo po, paki-ano lang po yung pre-ops. May mga X po yung kung halimbawa, kung ang merong markings na X, yun lang po ang trabaho nyo. Hindi po kayo po pwedeng mag-conduct ng test buy o entrapment o bypass operation o ano pa man. Nakalimit lang po yung trabaho nyo specific doon lang sa surveillance tsaka casing. Kasi importante po yan dahil pagdating po sa korte, hinahanap po yan. Pag wala po yan, nade-dismiss agad yung kaso. Kasi yan lang po yung nagpapatunay na talagang lehitimo o yung tinatawag na yung presumption of regularity nung inyong ginawa o tinrabaho. Ngayon, yan din yung katibayan na bago kami mag-conduct ng halimbawa, mag-apply ng search warrant o mag-serve ng search warrant, tinatanong kasi ng korte yan, halimbawa later on, pag nasa trial proper na, kung nag-conduct ba kayo ng surveillance. Paano nyo na-determine na ito yung address? Paano nyo na-determine na ito yung ganito? Di ba? O paano nyo na-determine itong ganito, no? So, yan yung mga isa sa mga Kaya, kumbaga sa step by step o gradually yung ginagawa namin. Slowly but surely. Kumbaga, kagaya po ng sinabi ko sa inyo, yung purpose niyan ng pagkakandak ng surveillance at saka casing surveillance, ito yung dala namin yung confidential informant sa area. Dahil may instruction ako na kumuha ng sample ng white powdery substance. In case, halimbawa po, nahuli yung aming confidential informant na mayroong dala na suspected dangerous drugs, ikukulong yun. Pero kung meron kami ipapakita sa mga other law enforcement agency na, teka muna pare, may trabaho kami dito, ito yung pre-ops namin, ito yung authority to operate namin, ito yung certificate of coordination namin. Pawawalan nila yung CI namin o yung confidential informant. Kasi pag nakuha yan, nakapkapan niya, o ba't kami dalang drugs? Diba? Pugo yan, kawawa. So yun yung isa doon sa mga armas namin sa kalsada na pag nagpakawala kami ng aming mga informant, safe siya. Safe siya. Okay. So yun po yung purpose niya. Dito sa case na to, dahil 'di ba hindi ito natuloy. So nagbigay ng sworn statement itong impormante
nagkaroon ba ng chance na, sabi niyo nga, kailangan niyo ng ebidensya, pinabalik niyo doon kung saan nagsisesyon ang nire-report niya na si Marcel Soriano at si Marcos Jr., pinabalik niyo yung confidential informant doon? Dumating po ba kayo sa point na pinapunta niyo siya doon para kumuha ng watery substance sample for chemical testing? Nakakabalik siya doon sa area, no? Pero yung sasabihin natin pinabalik ko po siya, hindi po kasi pinayagan yung operation eh. Kasi Okay. kasi hindi po kasi po pwede. Kinakailangan covered kasi talaga nung ano yun eh. Covered nung magiging irregular sa Process. part ng namin sa part namin Pero kasi siya naman nakakabalik eh. Nagkaroon pa after niya, nagkaroon pa ng, sir, sabi niya ganito, ganyan. Meron pa siyang dinideklara eh, na pero wala eh, talagang Mga walang personalities. magawa dahil hindi nga pinayagan. Sir, matanong ko lang, kasi alam ko hindi niyo pa pwedeng sagutin kung sino yung mga taong pumigil sa operation na to dahil nga meron pong Senate hearing sa April 30, sa Blue Ribbon, I believe, at saka sa Committee on Drugs ni Senator Bato. Pwede niyo bang masagot sa amin, bakit hindi natuloy ang operation? Yun nga po, bali, hindi nga po in-approve. Pero, doon sa preparation, lalo na doon sa, yung pagkakakuha ko ng deposition ng witness, ito po yung isa rin sa requirements sa application ng search warrant. Papunta na po talaga doon eh. Okay. Kumbaga sa kapag ako kumuha ng deposition, diretso ito doon sa application para hindi na paulit-ulit eh. Nung tinipa ko yung deposition of witness, naandun na yung niya, talagang naisulat ko na yung kanyang personal knowledge. Nagkaroon na ako ng ng information doon sa mga declaration niya. Identify ko kung sino-sino itong mga tao na to at saka yung litrato. Ang kulang na lang diyan, halimbawa kung natuloy yung surveillance ang kulang na lang diyan is yung application. Kung susunod yun kung sunod-sunod po yung gagawin diyan. Application ng search warrant, ihaharap ko siya doon sa executive judge na mag-i-issue ng search warrant at yun kung pinayagan ng higher ups noon yung operation. Talagang sasaltuhin namin yung condominium unit diyan sa Rockwell. Okay. Sir, sinabi po ba ng higher ups kung bakit hindi matuloy ang pagre-raid kay Marcos Jr. at kay Maricel Soriano noong March 11, 2012? Opo, bale sa Senado ko na lang po i-divulge lahat. Sasagutin. Okay. Opo, Okay. pasensya na po. Naintindihan ko po kayo, sir. Okay, dadako po ako dito sa number 5 ng authority to operate. Okay, number 5. Ang nakasaad po dito, sir, ay team leader / contact number agent. Kayo po to, Jonathan A. Morales. Mayroong, I think yung number na ito is number Ano po ninyo. yung number ko po dyan? Anong number ko? Ito. 5. Ayan po. Ano po ba ibig sabihin ng number na yan? Hindi, yung number ng telepono. Phone number po ba yan? Phone number yan? Opo. Sun po yan, Sun. Sun Cellular. Wala na. Sun Wala na to? Cellular. Ano po ba ito? Government issued number o personal number Hindi nyo? po, ano po yan? Line po yan. Line. Line dati. Opo, yung mga numbers po dyan, plate number po nung sasakyan namin. Okay. Yun po, Sir, 850, yun po yung number controlling number nung Mazda 3. Pakitingin po kung pareho doon sa ZK850. Tama po. Ayan. CKC 850 po. Ayan po. Ayan po. Okay. Sir, yun po yung Go ahead. Yung sa telepono po, yung number dyan, kung makita niyo 850, yun po yung number doon, plaka ng Mazda.
Sir, ito pong So, nakalagay labot po natin. dito, pangalan ninyo nga, and 7 others. Anong ibig sabihin nito, sir? 7 others. Jonathan Morales and 7 others. Ganito po yan, no? Bali, pag lumalakad kami, halimbawa, isang team leader, tapos 7 operatives. Minsan, hindi naman nakukumpleto yan, pero usually, nilalagay na rin namin para kung mag-deploy sa area, halimbawa, 3 ahente o 4 ahente, doon na lang magsusunuran sa area. Kasi yung iba, Mm. pagka may mga binabantayan din silang trabaho, kung ano man, kung wala pang galaw doon sa ibang area, makakasunod sila in case na meron kaming susundan. Kasi pagka surveillance, ang trabaho namin, may mga pagkakataon na halimbawa nakita namin yung subject o yung target, gumalaw Mhm. o nagkaroon ng movement, susundan namin ito. Kaya usually pagka ganyan, kahit na 2 o 3 ahente, pero nilalagay namin yung mga ibang operatiba para pagsunod sa area. Kasi kapag ang mga sasakyan namin naka-deploy, halimbawa sa isang lugar, lalo na diyan sa Rockwell, hindi ka Mhm. puwedeng patambay-tambay ka diyan kung sisitahin ka ng gwardiya or 'pag minalas-malas ka, talagang matututukan ka pa ng mga nasa mobil. Kasi siyempre lalo Hmm. na 'pag hindi ka coordinated, mapapadapa ka sa kalsada dahil Okay. mapagkakamalan kang holdupper o kidnapper. Siyempre kayo armado, natural dapat lahat lahat ng proseso na hindi kayo madidisgrasya o ma-avoid yung misencounter, yun, kinakailangan dokumentado kayo. Sir, Yun. gusto kong balikan yung, sabi mo more or less 5 pictures na ipinakita sa inyo ng confidential informant nung, March 11, actually March 10, 2012, na sinasabi mo na positive kayo based sa pagkumpirma ng informante na ang nasa litrato na sumisinghot ng white powdery substance ay si Maricel Soriano at si Bongbong Marcos. Maalala niyo pa ba kung colored po ba yung picture? Opo, Naalala niyo colored. pa ba? Colored kasi kuha po yun dun sa cellphone nung confidential informant. At Mhm. yun nga po, bali i-print out niya, inanon niya, pinakita naman din niya eh. O ito yan sir, o ito ganyan, nasa cellphone niya. So ngayon yung dala-dala nga niyang computer printout na mga pictures na depicting several personalities including Maricel and politician Bongbong Marcos, yun po, pina-identify ko naman sa kanya eh. At Siya yung yun nag-identify. lang, opo, siya, hindi naman, kahit na kilala ko kung sino yung mga personalidad na yun o kapareho ng muka, sa kanya ko po pina-identify at yun, ipinanumpaan niya doon sa Legal and Prosecution Service. Pinanumpaan Okay. po niya yun. So, sir, gusto ko lang, curious lang ako. Naalala mo ba kung anong suot ni Marcos Jr. nung nakita mo sa litrato nung habang sumisingot siya ng white substance na yon, powdery white Hindi ko na po substance? masyadong Pero yun, merong pagkakataon na nagiinuman eh. Nagiinuman. Nagiinuman eh, opo eh. Okay. Nagiinuman eh. May mga alak eh. May mga alak. Okay. So, yung mga pictures na yun, sir, kasi kayo nga ang in charge dito dahil kayo yung team leader. So, together with that pictures, itong hawak kong dokumentong ito na inailabas na actually wala naman po akong kamalay-malay, nakuha ko lang po ito sa email ko, random personalities, the people that I don't know, that I believe, they are from PIDEA. So, ano pa po yung kasama ng itong report, itong pre-op at authority to operate? Maliban sa 5 pictures? Sa pagkakatanda ko, bali, ganito po yan, yan po, nilagay ko sa isang folder at meron siyang cover sheet na confidential na kulay blue at naglalaman po yan ng sworn statement o yung deposition ng witness
Tapos yung mga computer printout na pictures na downloaded from confidential informant sa cellphone. At yun nga po, kaya related itong mga pictures na ito dun sa deposition ng witness kasi nga nandun po yung kanyang declaration at yung kalaunan pinanumpaan pa niya po yun talaga dun sa Legal and Prosecution Service. Kasi nung time na yun talagang nung sinabing nung magbalik nga siya nung sir matutuloy ba tayo? Wala talagang ayaw nung ayaw Higher nung ups. DDGO. Kaya wala hanggang sa na-shelve na lang yan. Sir, Kaya yung folder na yon nandun lang sa totoo lang yung mga folder namin sa IIS lang naman nakapatong lang yan doon, nakasalansan Dahil nga yung IIS is isa sa mga yung area na yon kumbaga yung bang kung hindi ka authorized kung hindi ka naka-assign doon, hindi ka pa pwede pumasok doon Kumbaga ito yung mga isa sa mga exclusion area doon sa sa PIDEA. Napakahigpit kasi hindi naman como PIDEA ka pwede kang maka-access doon Hindi. Okay. So, sir, naintindihan ko na sa ngayon, hindi mo pa masasagot, hindi mo makakonfirm yung nakarating sa akin impormasyon na si Paquito Ochoa, dating Executive Secretary, ang isa sa mga pumigil nito. Ang tanong ko na lang po, ano yung pakiramdam mo bilang isang PIDEA agent na supposedly na ginagawa mo ang trabaho mo para sa Pilipino para panagutin ang sino man, kay artista ka, kay politiko ka, kung ordinaryong citizen ka, na rumisponde sa report ng mga confidential informante na may mga nagsisinghot doon. Ano yung, nung time na yun, kung maalala mo, ano yung pakiramdam mo na parang sinupil, okay? Sinupil ang iyong trabaho Paano ba ang term dyan? Sinupil ang, kumbaga, pinigil yung dapat na trabaho ang ginagawa mo as PIDEA agent. Nung time na yon na ayaw ituloy for whatever reason, dahil hindi mo pa masabi sa ngayon, dahil nga gusto mong i-reserve yan sa Senate, ano po yung feeling nyo that moment na pinagbawalan kayong ituloy ang pag-aresto o pag-raid dito kay Marcel Soriano at kay Bongbong Marcos? Disappointment. Kasi unang-una, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act, ginawa yan para sa para sa any person, Hindi walang exemption diyan Kumbaga sa ginawa yang batas na yan para papanagutin sa batas lahat ng tao, kahit na sinong tao. Ginawa po yan para papanagutin yung mga yun yung nakalagay doon sa prohibited acts, particular doon sa Article 2 ng Republic Act 9165. So bilang ahente, siyempre ano ba to, para bang meron tayong may tinitignan doon sa tinititigan, di ba? Kumbaga sa yun yung hanggang sa dumating nga yung point na talagang nainis na ako nung parang walang nangyayari nung panahon na yun nung gobyerno na yun. Kaya ako'y lumabas na rin noon. Talagang lumaban ako dun sa sistema. Sabi ko para tayong kunya-kunyarian lang Ang nangyayari parang ina-address natin yung problema sa illegal drugs, parang wetting na lang. Di ba? Ang wetting, kumbaga sa kita nyo, nag-e-exist kasi nga meron tumatanggap. So ganun din, oo, ganun din sa illegal drugs. So yun, yung disappointment ko bilang ahente. Ganun na nangyari sa akin. So nung inilabas ko po ito sa vlog ko, napanood niyo po ba? Kilala niyo po ba ako? Kasi hindi naman, alam ko hindi naman lahat ng tao nanonood sa akin. Kilala niyo po ba ako as a vlogger? O nung nilabas ko ba ito, napanood niyo ba ng live or what? Paano niyo po nalaman na inilabas ko itong mga papeles na ito na pinirmahan ninyo? Totoo. Hindi ko nga po kayo kilala. Meron lang pong nagsabi sa akin na yung daw merong ka raw nilalabas. Sabi ko hindi, yung vlogger daw.
may nilalabas daw na authority to operate at saka ano no, pre-ops. Kaya nung makita ko, kinabahan ako talaga eh. Ang unang reaction ko, nanlamig ako. Sa totoo lang, nung makita ko. Kaya nung kausap ko yung dati kong kasamahan, yung nga, no, nagkaroon kami ng mga pero kung ano man yung napag-usapan namin, siguro sa Senado na lang. Sa Senado na lang. Pero nagulat talaga ako. Kaya ang unang naging ko, questionin yung tanungin yung PIDEA. Sinabi ko talaga sa kanila, wala akong kinalaman diyan. Nananahimik ako eh. Sa Mm. totoo lang, kung talagang titignan mo, ano ang mapapala ko diyan? Kamatayan ang matatamo ko diyan. Kamatayan. Buhay ko ang magiging kapalit diyan sa na yan. Dahil unang-una, yang mga dokumento na yan ay naging bahagi lang ng aking trabaho bilang investigation agent. Kahit na Okay. sino pa ang inire-report, ako gagampanan ko lang yung trabaho. Ganun lang po ako eh. Kumbaga sa bilang ahente, bilang investigador, nagsisiguro din ako. Kaya kinukunan ko talaga ng sworn statement para pagdating ng araw, meron talaga akong matibay na basihan na talagang galing doon sa tao na nagbigay. Kaya lahat ng mga dokumento na yan nandiyan. Kaya nga sabi ko eh, hindi po pwedeng ganyan. Kailangan may managot. May managot. Kasi meron nagkaroon ng kapabayaan dyan. Hindi po pwedeng basta ganito na lang. Ngayon, nalantad na yan sa publiko. Nalantad na. Bilang alagad ng batas, magtatanga-tangahan na lang ba tayo? Pati ako, madadali dyan eh, sa lintik na yan. Patawarin niyo ako doon sa na yan. Ha? Kasi baka talungin ako eh, ano ginawa mo? Alagad ka ng batas, bakit hindi mo hinuli? Di ba? Yeah. So ngayon, kagaya niyan, sila nalantad na anong ginawa nila. Di ba? So Sir, ang dapat tanong, dito merong accountability, yung mga may mandato dyan sa yes sir. Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ang tanong ko po sa inyo, nung sinabi po sa inyo, o sino man ang nagsabi sa inyo, kaibigan, na may isang vlogger, ako nga po yun, na inilabas ko itong supposedly na pag-raid kay Maricel Soriano at kay Bongbong Marcos noong March 10, 2012. Meron po ba kayong galit sa akin? Alam niyo, sa totoo lang, nung una, no? Pero Okay. siguro nung una, no? Pero nung naisip ko rin later on, no? Sabi ko siguro blessing in disguise, siguro kalooban na rin siguro ng Diyos. Ito na na lumabas ito para unang-una ma-address ng tama itong issue na to. Okay. Kasi yung primary involved dito sa usapin na ito hindi ordinaryong tao. Kaya nga Presidente po. kaya yun din yung laman ng sulat ko na sa sa Blue Ribbon Committee at saka dun sa Public Order and Dangerous Drugs na dapat magsagawa sila ng investigation in aid of legislation para once and for all magkaroon ng ng sapat na batas patungkol doon sa mga ganitong problema. Kasi ang problema natin minsan kaya hindi napapatupad o walang dahil kulang tayo doon sa batas. Yun din yung or kung meron mang batas, dapat managot kung sino nagkulang. Hindi yung basta ganito na lang. Di ba? Sir, nung nilabas ko po ang dokumentong ito, pinick up po ito ng Daily Tribune.
Then napag-alaman ko po dahil nga presidente ang involved dito, napag-alaman ko base na rin sa akin iba pang informante na tumawag ang Presidential Communications Office sa Daily Tribune para ipa-take down ang posting ko tungkol dito sa pinag-uusapan nating mga papel na ito na pinirmahan ninyo at humingi din po ng sorry ang Daily Tribune. Nag-apologize sila dahil daw nagkamali sila sa pag-reshare nitong mga sinasabi ng PIDEA na AI or Artificial Intelligence Generated. Ang question ko, bakit po kaya etong si PIDEA Chief Moro Virgilio Lazo ay ganun ang kanyang counter na sinabi niyang hindi ito totoo. Ito ay gawa-gawa lang ni Maharlika. Ito ay gawa ng computer at pinirma, ayan no? At pirma ko ba yan? So anyway, bakit po kaya ganun ang sinabi ni Chief Lazo? Bakit ganun yung counter niya imbis sagutin ng tama? Na oo, totoo, na yan ay legitimate o bona fide papers na naka-file dito sa PIDEA. Sa tingin ko po, personal na opinion, normal reaction yan ng mga tao na merong iniingatan. Kagaya niyan, halimbawa, yung appointing authority ay yung nagbigay ng pagkakataon sa kanya upang humawak ng isang ahensya katulad ng PIDEA. Huwag na po tayong magtaka kung ito ipagtatanggol niya at babaliwalain niya yung isang dokumento na kasalukuyan na nandoon sa kanilang pag-iingat. Yun po, ganun po yun. Kung hindi siya nakikinabang, ano yan? Kumbaga sa lalabas. Kasi, meron ako experience, panahon ni Pangulong Aquino, nung nandiyan naman sa, sa YouTube, nung ako talagang binulgar ko yung mga kainutilan nung kampanya sa illegal na droga nung panahon na yun, hindi ako nakaramdam ng suppression ng ng mga karapatan ng media nung araw kasi lahat ng mga sinasabi ko noon lumalabas sa print, sa TV at sa radyo. Doon pa ako mismo sa loob ng PIDEA nagpapa-interview. Doon po, na-interview na ako niyan, sila Anthony Taberna, sila Ted Pailon, sila Jay Ruiz, yung PIDEA Press Corps, iba't ibang talagang kumbaga sa yun, walang ngayon yung sinasabi nyo na yung Tribune parang sinensor, Sinensor. Nakakapagtaka yun. Kasi nga, unang-una, violation ng constitutional rights yun. Tama po. Ako, opinion ko lang bilang dating alagad ng batas. Masama naman yun. Parang indicator ito na talagang nasusuppress yung karapatan ng bawat mamamayan pagka ganyan. Kasi messenger itong media. Yes. So, tinatanong po ng ating viewers, kayo po ba, kasi nakarating po sa akin na, I don't know, maybe your friends, na parang may umaaligid-aligid sa inyong village. So, nakakaramdam po ba kayo ng takot or banta sa inyong buhay? Lalo na po ngayon na lumabas kayo. Alam niyo, normal lang po sa alagad ng batas yung ganyan. Ang ko naman po, sa akin, sabi ko nga, ba't ako matatakot dito sa mga ito? Trabaho lang. Hindi ko naman sinabi sa kanila mag-cocaine sila . Hindi ko naman sinasabing mag-drugs kayo . Diba? Ako, trabaho lang. Ba't kayo magagalit sa akin? Okay. Diba? Kung sino man kayo. Diba? So, mga kababayan, mga palangga, we're like 23,000 live viewers across social media. Sir, ito ay sinend din sa akin, itong Committee on Public Order na kung saan nga iniimbitahan kayo at may perma ni Committee Secretary. Ito po ba ay legit, sir? Tama po ba ito? Hindi po ba ito AI?
Opo, opo. Okay, so Ganyan po yung ano, buti kayo may kopya. Ganyan po yung okay. pinadala sa akin. Okay. So, sir, ang tanong ko, ano ang inaasahan nyo sa Senate hearing? Yung ano no, yung matakel itong issue at yung ano no, magkaroon tayo ng sapat na batas na patungkol dun sa ano no, sa issue na talagang inaantay ng taong bayan. At yung maipaliwanag ko rin yung side ko dahil dito sa paglabas nitong mga classified documents na dapat nasa possession lang ng Philippine Drug Enforcement Agency. At yung aking mga sulat kay kay Pangulong Marcos at yung doon sa hamon ko sa kanya na magpa-hair follicle drug test. Yun po yung ano. Okay. So, ang tanong ko, sir, nakakalungkot dahil ikaw mismo nakita mo yung litrato ng presidente ngayon. Dati hindi pa siya presidente. Based dun sa confidential informant nga na ipinakita sa inyo mga litrato na talagang may singhutang nagaganap. Ano ang gusto mo mangyari sa presidente? Kasi nga, ayaw po itong pinabulaanan nila ito eh. Nagsimula po ito kay Pangulong Duterte. Actually, si Pangulong Duterte ang nagsimula prior the election, hindi ba niya pinangalanan si Marcos Jr. na may isang candidate, isang presidentiable na nagsisinghot. Okay? Then dumating po ang Maisog Rally sa Davao, sa Cebu, at talagang tahasang sinabi ni Pangulong Duterte na yes, ang Presidente Marcos Jr. ay nakita niya sa listahan ng PIDEA na siya ay nagpulburon. Yun nga ang term ni Pangulong Duterte. So, sa harap ng libo-libong viewers natin, tama ba ang sinabi ni Pangulong Duterte na si Marcos Jr. ay talagang nasangkot sa pulburon? Alam nyo, ang yung sinasabi ni Pangulong Duterte, ang di umano'y pinagbasihan niya ay yung PIDEA report. Ako, sa akin, ang hindi na ako nagtaka pa para tungkol doon sa kasi unang-una, karapatan ng isang pangulo ng bansa na makakita ng ng mga report na kahalintulad doon sa pamamagitan ng mga intelligence brief na tinatawag yung mga briefer. Kasi bilang pangulo, karapatan niya yan na malaman kung ano nangyayari o sitwasyon sa isang bansa at tungkulin din ng mga sangay ng gobyerno na kanyang mga alter ego na igabayan o anuhan yung iulatan ang Pangulo tungkol dun sa mga nangyayari. Kasi kung noong panahon niya na aktibo siya dun sa war on drugs, hindi malayo na talagang binigyan siya ng pagkakataon na pakitaan o sabihan ng mga ganyang klaseng report. Kasi unang-una, Presidente Duterte, hindi ko naman kilala yan Okay. na personal kilala ko siya bilang presidente. Kilala ko siya bilang presidente pero ako hindi niya ako kilala. Ganun lang. Yeah. Yun lang po yung kaya yung sinasabi niya ang base lang siguro o maaring base doon sa mga intelligence brief na kinandak ng mga opisyalis niya sa pamahalaan niya. Sir, ang tanong ko, posible kaya na yung mga litratong nakita mo based na sa pinresent ng informante na nandoon si Maricel Soriano at Bongbong Marcos na sumisinghot ng white powdery substance, naka-intact pa kaya yung mga litrato na yon? O since sila, si Lazo ngayon, dahil nga nakikita naman na talagang pinagtatanggol niya o pinagtatakpan niya si Marcos Jr., posible kayang nandoon pa yon o pwede ba nilang punitin yun, sir?
Alam niyo kung 'yun kung 'yun din ang nagiging palaisipan sa akin. Kung nabasa ni Pangulong Duterte yung PDEA report, hindi malayo na nakita rin ng Pangulong Duterte yung mga litrato at hindi rin malayo na nabasa niya yung deposition ng witness. Kasi isang folder lang po yun eh. Ngayon, Mhm. kung yung mga dokumento na yon na nasa folder na nandoon sa Intelligence Investigation Service na iniwan ko noong 2012, maaring mayroong pang mga tao. Kaya sinasabi kong mga tao, maaring meron pang mga taong may hawak nun. Kasi kung ito Hmm. nakarating sa Pangulo, imposible naman na walang ibang merong nag-interest doon. Sir, Kaya nga possible po kung pwedeng, go ahead. wala na yan o kung pwedeng nasira na o hindi ko alam eh. Pero maaano ko, sa akin kung sa personal na opinion ko, kung ito na basa ni Pangulong Duterte, maaring meron pang ibang kamay ang may hawak doon. Kasi nakarating nga sa inyo eh. Yeah. Nakarating nga sa inyo eh. Kumbaga kung ito nawala na man doon o nandun, pero ako naniniwala andun to eh. Hindi, imposible na wala yan doon sa possession nila. Nandun yan eh. Ang dokumentong yan ay para doon sa opisina na yun. Okay. Do'n po ba sa opisina, sir, yung mga folders kung saan naka-file, meron po bang CCTV do'n na kung sakaling may dumukot na mga folder ay makikita, mananagot? Ang PIDEA may mga CCTV, no? Doon sa di ko na matandaan eh, doon sa IIS eh. Pero usually pagka may mga kinukunan ng merong mga doon, may mga camera doon Pero hindi ko na matandaan pa yung iba eh, ibang doon eh. Kasi noong time na yon, kasalukuyan kaming mga nag-a-upgrade doon ng mga security features na mga katulad yung sa mga pinto, gumagamit na kami ng proximity card para Mhm. doon sa mga para lang doon sa may mga access doon sa opisina. So, yun po yung Okay. Sir, binoto niyo ba si Bongbong Marcos noong 2022? Gusto ko lang po malaman. yung asawa ko. Pero Ah, sabi ko nga po sa kanya, sabi ko, kilala mo ba yan? Hindi, basta, wala, totoo lang, isko ako. hindi po kayo Isko ako. nag-object? Noong Ang sa akin 2016, grace po hmm, ako. okey. Yun po, ganun po. Pero sabagay Yung, kanya-kanya. Hindi kayo nag-object kasi parang kung ako yun, nakita ko, kung ako nasa posisyon mo, nakita ko na ang tumatakbo ng presidente, nakita ng dalawang mata ko na doon sa picture ay sumisingot siya ng pulburon, definitely sasabihin ko sa asawa ko, huwag mong iboboto yan kasi nagpupulburon yan. Sinabihan niyo po ba yung asawa niyo? O alam ba to ng asawa niyo? Yung nakita niyo noong 2012? alam nyo, yung malungkot doon eh. Kasi yung nangyayari doon sa opisina, hindi ko pwedeng dalhin sa bahay. Okay. Naintindihan Kaya, ko. at saka, ang sabihin lang ng asawa ko, sinisiraan ko lang yung idol niya. Parang gano'n eh. Oh, okay, okay. Tapos, siyempre sa amin naman, gano'n eh. Pero yung mga kaibigan ko dati, katulad ng mga nakasama ko dati yan, sila Nilo Tayag, sila Colonel Bonifacio, Mhm. yan, mga Marcos loyalists yan nung araw. 2015, nakasama ko sila. Yan sa grupo ko sa Anti-Drugs Advocate. Mhm. Yung nga, ang inaano nila na suportahan itong pero sabi ko, nag-decline ako. Kasi sabi ko, hindi ko lang masabi sa kanila, na alam ko yung Wow. background niyan. Yun yung time na yun. Kaya ako noon, parang nagkaroon kami ng ng pag-aaway nila Colonel Bonifacio. Yan, sila Colonel Cabuatan, nakakagrupo namin yan dati. Hindi ko lang masabi sa kanila
na gano'n yung information ko kasi nga alam niyo sa totoo lang pagka yung trabaho, trabaho lang, eh. Ayoko ng ano, eh. Wow. Kung ito 'no, sabi ko nga ano, kung itong issue na ito, tumatakbo pa lang siya ng ano 'no, ng Vice President, ay sana inilabas ko na pero wala, eh, hindi ko ano kasi trabaho, eh, trabaho 'yan, eh. Kumbaga Trabaho. sa ano, So, iniwan ko na 'yan dun, eh, dun na lang. actually nakakahanga po kayo, nakakabilib kayo kasi hindi kayo nagmamarites katulad ng First Lady. Hindi niyo minarites, hindi niyo tsinismis sa inyong asawa na yun nga, binoto si Marcos Jr., hindi niyo pa rin siniraan si Marcos Jr. kahit na nakita niyo mismo doon sa report na yon, dito nga sa ito, kasama itong mga papel na ito, even sa mga kamag-anak, mga kaibigan ninyo. So nakakahanga po yung ganong klaseng tao na talagang hindi nyo siniraan si Bongbong Marcos dahil nga sa respeto mo o sa magandang credibility mo siguro bilang isang dating PIDEA agent. Kanina po sir, nabanggit ninyo na nagtataka ka kung bakit ito nakakalabas, itong mga ganitong confidential papeles na ito na dapat may managot. Naintindihan ko yon. Pero kasi sir, ang point ko naman dito, hindi ba dapat malaman din ng taong bayan kung sino ang pumigil sa inyo? Kung bakit hindi natuloy ang raid? Kung bakit hindi nanagot sa batas itong si Bongbong Marcos nung time na yon? Alam niyo po, yung nga po gaya po nung hinihingi ko po sa inyo, pagpaumanhin po ninyo, kasi yung mga bagay po na yan, gusto ko dun sa proper fora para yung mga tao mabigyan ng pagkakataon na ipatawag ng Senado Okay. kung maaari. Or Yes. yung nga rin po yung inaano ko sa PIDEA, no? Dahil since na ang PIDEA nakasaad doon sa Section 84 ng Republic Act 9165, may authority sila no, na mag-issue ng subpoena duces tecum and Mhm. subpoena ad testificandum para para subpinahan itong mga tao na ito, matanong sila diretso. Kasi ang PIDEA lang ang lead agency. Sila lang ang merong katungkulan o mandato para magpatawag ng mga tao na maaring makasagot doon sa mga katanungan nila patungkol doon sa ano no violation sa illegal drugs. Okay, sir. Move on na ako. Noong 2021, okay, nagkaroon ng drug test, siyempre, si Marcos Jr. bago siya tumakbo dahil yun ang panawagan na dapat lahat ng mga kandidato sa pagka-presidente ay mag-undergo sa drug test. Sa kanya po, mahigit 2 minuto lamang na na ito ay pinatest at pinarmahan ng doktor ng St. Luke's. Bilang ikaw, as PIDEA agent, kayo po ba ay nag-undergo din kayo ng drug test bago kayo mag-assume ng inyong office or trabaho? Opo, pagka nag-refuse ka sa ganyan, kaso yan. So ito po Kaso bang po yan. 2 minute drug test niya? Kapanipaniwala po ba to, sir? Hindi po. Kasi ang resulta umaabot po ng ilang oras siya, humigit kumulang sa 3, kung di ako nagkakamali. Okay. So, maliwanag mga kababayan. So baka po sa Senate, pwede rin itong pag-usapan na ipatawag yung mga doktor, kung sino man ang Opo, pumirma sa kanya. kaya po nung sinasabi ko sa inyo no, doon sa power ng PIDEA no, na mag-issue ng ano no, ng subpoena ano no, sa mga ganyan ano, po pwede po nila ipatawag yung doktor, yung medical technologist, yung drug testing facility para once and for all maano no, makapagpaliwanag sila bakit ganito. Kasi pagka ganyan, merong mga naging questionable yung kanyang ano no, drug testing result. Yun, may dapat may managot. At Yeah. dapat pagka ganyan na pinagpapaliwanag yung mga nandyan sa drug testing result, dapat ulitin. Ulitin Okay. dapat. Sir, nung time na pinag-drug test si Marcos Jr., napakabilis niya, parang backdoor yung kanyang pulburon test, ang bilis. Pero ngayon sir, panawagan ng taong bayan,
na magpa-test siya. Ayaw po, o hindi naman sinabing ayaw, pero hindi niya po sinasagot yung taong bayan. Kung ganun kabilis, kung kinaya niya ng 2-minute drug test noong 2021, bakit kaya ayaw niya ngayon na presidente na siya? Baka may tinatago. Kasi kung walang iniwan yan doon sa mga doon sa mga operator o mga law enforcer na umiiwas sa drug test. Ito yung mga alam naman na common na gumagamit ng illegal drugs. Ang taong natatakot lamang sa mga ganyan o umiiwas, ito yung mga natatakot na mag-positive sila. Kasi yan naman yung basihan Kumbaga sa scientific method Hindi naman po pwedeng ang isang paghihinala o akusasyon na ang isang tao ay may cancer o merong anuman ang diyan scientific method, 'di ba, through laboratory testing. Katulad diyan kung drug use dapat mag-undergo siya ng drug test. Pero sa kaso niya at alam naman ng ng mga tao na mukhang meron siyang ginagawang paraan para mag-negative, kaya ang demand sa kanya, lalo yung grupo namin, ang demand namin sa kanya is hair follicle drug test. Okay. Kumbaga sa talagang yun, makikita talaga kung kahit na matagal kang gumamit, makikita ron. At kahit na matagal o bago makikita. Kung gaano kang katagal. Yung period, parang yung ginagamit na test doon sa mga diabetic patient, di ba? Merong kinukuha dito, merong Sugar. kinukuha talaga dito Sugar sa level. kung ilang buwan nakikita. Yeah. So sir, bago ako mag-move on sa napaka-importanting tanong tungkol din sa pulburon, may gusto ka pa bang idagdag dito sa na-witness mo nga na nung balikan ko, nung March 10 na may isang informante, confidential informante, na nag-present ng ebidensya na si Marcos Jr. at Maricel Soriano ay may sinisinghot na white powdery substance. May gusto ka ba bang idagdag dito sa ating pinag-uusapan? O mensahe mo sa kanya, kay Marcos? Siguro ang natin sa sa ating pangulo na sundin mo yung panawagan ng taong bayan na ikaw ay magpa-drug test. Ito, palagay ko naman kapag ito naipakita niya, naipakita niya na negative siya, matitigil naman matitigil Pero siguro ang kinatatakot niya, mag-positive siya. Magpa-drug test ka, yun lang. Para at huwag ka magagalit sa akin kasi ako'y trabaho lang. Wala akong personal na hindi tayo magkakilala, hindi mo ko kilala, hindi rin kita kilala. Kaya huwag ka magagalit sa akin kasi yung pagkakaroon ng ng mga dokumento na diyan sa PDEA ay parte lamang ng aking trabaho bilang ahente. Ikaw man lumagay sa katayuan ko at may dumating na informant, talagang gagawin mo rin naman yung trabaho mo. Ikaw ay isang ordinaryong tao lang nung inire-report ka sa akin at ito naman tinrato ko naman na isang ordinaryong kaso lang din. Kaya wag po kayong magagalit sa akin. Gawin na lamang po natin, sundin na lamang po natin ang panawagan ng milyong-milyong Pilipino na ipakita nyo sa taong bayan na kayo ay malinis, di ba? Na hindi kayo drug addict o bangag. Yun lang po. Okay. Sir, so itong mga nakaraang araw, for sure, nakikita niyo po dahil kayo ay advocate ng anti-drugs, kayo po ay mayroong non-profit organization. May iniyabang po ang gobyerno, lahat, PNP, PDEA, lalo na ang Pangulong Bangag, pangalanan natin Bangag uli dito, doon sa nahuling 1.8 tons na randomly, na checkpoint daw ito,
din nahuli. Ano po yung point of view nyo? Tama ba yun na yung ganong klaseng malaking halaga o malaking 1.8 tons nitong illegal na pulburon, yun na lang ang tawagin natin, ano? Na nahuli, tapos bilang iniyabang na ito ay historical at first time in the history of the Philippines na nakaluhuli tayo ng ganyan. Ano po ang nakikita nyo? Ano ang mali doon? Bakit ganun-ganun na lang na after nilang magyabang sa media, 1.8, then kinabukasan naging 1.4, then itinago po nila yung driver. So ano po ang paliwanag nyo bilang isang kayong PIDEA agent? At ito po ang inyong trabaho itong mga pinagbabawal na substance na ito. Una-una po, no, ang gusto ko lang pong linawin, kung ito bang ano, no, yung 1.8 o 1.4 tons ng shabu nahuli sa isang anti-drugs operation. Di ba? Kasi kung ito isang normal ano lang, kagaya ng checkpoint, ang tanong ko lang dito, papaano nagkaroon ng warrantless search? Di ba? Kasi kung ito checkpoint, palagay natin yung sinasabi nagkaroon ng warrantless search, yung na-rekisa yung isang van na di umano ay naglalaman ng ng mahigit 1 toneladang shabu. Oo. Ang tanong, paano nagkaroon ng warrantless search kung ano ba yung na-violate nung driver? Kasi sa batas, kinakailangan meron kang merong bago ka mag-search, kinakailangan meron muna na-commit na krimen yung isang tao, yung driver doon sa van, yung siya may dala Diba? So, ibig mo sabihin, okay, go ahead, sir. Kasi doon sa doon sa revised rules ng criminal procedure. Ito doon sa rule 126 yung search incidental to a lawful arrest. Ibig sabihin, kumbaga sa dapat meron munang initial violation na na-commit yung driver. Diba? Ngayon, kung sasabihin natin, nag-violate ng traffic rules o yung back crimen o isang simpleng traffic lang na dapat hingin mo lang yung lisensya. Kasi kung checkpoint naman, kung checkpoint kasi dapat in plain view doctrine. Sabi sa amin mga law enforcer halimbawa checkpoint, checkpoint mo yung tao. Hindi mo yung sasakyan. Kung wala ka namang nakikita na illegal items dun sa plain view, dun sa loob ng sasakyan, hindi mo naman po pwede rekisahin basta yan Hindi mo nga po pwede pabuksan yung glove compartment yan Kasi kinakailangan mo search warrant. Oh. So, ibig mong sabihin, sir, checkpoint, pag nag-checkpoint ang mga pulis, hindi nila pwedeng buksan yung mga kotse? Kunyari, pag-trip lang nila? Ano ba na-commit mo na krimen? Pwede ka rekisahin basta kung meron ka na-commit na krimen. Ito yung sinasabi doon sa warrantless arrest. Diba? Sabi nga, arrest without warrant when lawful. A peace officer or a private person may, without a warrant, arrest a person when in his presence, the person has committed, is actually committing, or is attempting to commit an offense. Unang-una, kagaya niyan, basta-basta ka maninita. Paparahin mo sa sakyan. Checkpoint to. Ganyan. Kung ikaw ba ay may dalang illegal items, halimbawa, ganyong karami, ilalabas mo ba yan? Natural, tatakpan mo yan. Iko-conceal mo yan. May concealment yan. Diba? Yeah. Naka-conceal dyan. Ngayon kasi sa rule, dapat in flagrante delito. Kung yung nakikita mo talaga. Kaya po pwede mo siyang ano to? Diba? Ano to? Okay. Diba? Kagaya niya, halimbawa, isang tao nakatayo sa kanto. Nakasukbit yung baril, pero nakatago. Sinita mo, basta mo kinapkapan.
kinasuhan mo Bawal illegal yun. possession of firearms. Valid ba yung arrest? Hindi. Ano kinumit niya? Basta mo siya re-requisahin? Hindi pwede yun. Violation na kanyang constitutional rights yun. Ito yung ginagaranti ng Constitution sa Article 3. Okay. Sir, based on your experience, normal ba na nangyayari na ang isang tao lamang, isang driver lamang na may bitbit o may daladala o may karga na ganong karaming ipinagbabawal na substance? Depende sa sirkumstansya. Depende doon sa kasi kung titignan mo, no, iba't ibang trade craft yan eh. Kapag ka marami kayo, pwedeng pansinin kayo. Di ba? Okay, Kung okay. isa ka Yeah. lang, hindi ka pansinin. Yung nga doon sa parte na yun, bilang ahente at bilang doon sa experience ko rin, hindi, wala akong doon eh. Nandun lang ako doon sa paano ito na search. Valid ba yung ginawang search na ginawa ng mga pulis? At kung sinasabi naman na ito ay anti-drug operation, nasunod ba yung tinatandhada ng PDEA Manual of Operation? O kahit na doon sa PNP operational procedure. Kasi unang-una, kahit na law enforcement agency o unit, hindi ka basta-basta mag-conduct ng anti-drugs operation o anti-illegal drugs operation. Bakit? Kinakailangan deputize ka ng PDEA. Kaya nga meron tayong PIDEG, meron tayong Regional Drug Enforcement Group, meron tayong District Drug Enforcement Group, meron tayong Station Drug Enforcement Units. Bakit? Sila lang kasi yung deputized ng PIDEA. Hindi como ikaw police unit o law enforcement unit, pwede ka na mag-conduct ng anti-illegal drugs operation. Hindi pa pwede. Kinakailangan deputize ka. Kagaya niya, sa kaso ng pulis na nakaharang dyan, nag-checkpoint, anong sinasabi? Nagkaroon ng anti-drugs operation. Paano magkakandak ng drug operation dyan? Hindi naman deputized ng PIDEA yan. Wow. Kung anti-drug operation yan, dapat meron kang coordination dun sa PIDEA. Ngayon, yung sinasabi nila ngayong formis. Tignan nga natin kung nasa formis yan. Yeah. Yung trabaho na yan. Wow. Grabe po, at least may natutunan yung mga kababayan natin. Doon naman po sa biglang nabawasan, doon muna ako during the press conference, for sure napanood ninyo, habang pinagsasalita yung nakahuling pulis, nagkaroon ng pronouncement si Marcos Jr. na kapag may itinanong daw ang media ay sasalungat sila or magi-intervene sila. Ano sa tingin nyo? Bakit kailangan sabihin ng presidente yon? May mga kasabihan nga tayo, mas masarap, mas maganda tayong makinig doon sa, from the horse's mouth. Sabi nga, Yes. Walang ibang pwedeng magbigay ng detalye, eksaktong facts o circumstansya, kundi mismo yung nakahuli. Tama. Di ba? Bakit natin tatanungin yung testigong natutulog sa bahay kaysa sa testigong nakakita ng krimen? Yes. Kasi sabi po ni Marcos Jr., hindi daw po sanay ang mga uniform personnel sa mga interview o sa press con. Yun po ang sabi ni Marcos Jr. Alam nyo, hindi naman sa, nung napanood ko dati, yung interview ng ABS-CBN, nila Karen Davila, nila Anthony Taberna, nila Mr. Baha, doon sa isang kandidato dati na yung Pangulong Bongbong Marcos, tinatanong siya doon sa kanyang educational background. Ngayon, oo. So, parang hindi niya masagot na diretso, siya baccalaureate degree holder o undergraduate siya or wala kung maano mo na sinasabi na ito hindi graduate, di ba? Sino ba ang merong naging presidente ka, oo. Pero tingnan mo naman yung pulis. Tingnan mo, college graduate yun.
Yes, Eligible, yes, 'di ba? Civil yes. service sa eligible yung tao. Tapos sabihin natin na hindi ano, sino ba ang mas trained dun sa dalawa? Yung pulis o itong presidente na ano, 'di ba? Undergrad. Na At hindi siya sinasabing, ng mga na sinasabi ng mga tao na ano, na bangag, 'di At ba? hindi siya mismo, tama po kayo, Okay. hindi siya nakahuli, hindi siya Kaya nga naka-witness. kaya nga po ano 'no, sa korte, iisa lang naman, simple lang po ang tanong, ng mga ano, kung meron kang personal knowledge, eh. Kasi kaya walang ibang credible na magsalita dun sa ano 'no, dun sa 1.8 8 na na tons naging na 1.4. nahuli dun 'no, naging 1.4 kundi mismo yung humuli. Sila lang yung nakakaalam ng kwento unless, eto, unless otherwise na babaguhin yung kwento. Kasi kung Yes. checkpoint to anti-drugs operation ay talagang questionable. Kaya nga kung maano ng mga abogado nung ano 'no, nung akusado, malamang akusado na ngayon 'yun, Mhm. malaki yung ano, malaki yung lusot nung ano, kasi dun Okey, pa lang magkakaroon na ng ano, technicalities, eh. yeah. Sir, dun sa from 1.8, the next day naging 1.4, tons. Yun ba ay kapani-paniwala na hindi nila na-estimate nung araw na yun na ibinida ni Marcos Jr. na 1.8 tapos kinabukasan nagkulangan ng 400 kilograms? Alam mo 'yun yung alam mo sa totoo lang, Natawa po kayo. kasi may nakita ako sa total na ano rin ako, na na-confuse ako dun ano, kasi nakita ko may timbangan, eh. Aha. May timbangan dun sa ano kasi nung ongoing yung ano, 'di ba? Yung Nagma-markings, pagtitimbang nagtitimbang, nagpe-preskon, oo. Oo, kasi kung usually pagka ganyan ano, nagkakaroon talaga ng discrepancy, pero hindi gano'n kalaki. Sa Mga kumbaga sa ilang ano 'no, mga ilang kilograms po ang considerable na puwedeng, nagkamali lang, hindi halimbawa na-miscalculate lang? sa isang palagay mo 'no, sa isang kilo bisan, ano 'no, 998 o 997 palagay 1,000 grams, 'di ba? Mhm, Gano'n, mm. Pero pagka dineclare mo siya ng 1 kilo, tapos ang kulang isang guhit, masyadong ano, 100 grams na 'yun, eh. Para bang, Mhm, teka mhm. muna magkakabuljakan sa opisina nito, putis ka, halika nga rito. Oo, Ano na nangyari oo. dito? Para bang gano'n, Wow. putis kayo, parang ang laki ng discrepancy kasi more or less 400 kilos ano, parang ano 'to, may na-11. Iba sabi nga Yeah, nila, "Uy, na-11 si Kuting." Mga gano'n ano, na yeah. ano, para bang parang 'di ba? Teka muna, para tayong ano nito, Alam mo sa iba 'yan may na-relieve na. May na-relieve na, Oo, yes. sa iba 'yan may na-relieve na kung may ano 'no, pero parang sa totoo lang, kung maliit na amount ano, Mhm. ano 'yan, 'di ba? At doon pa lang sa ano 'no, sa area para masabi mong high grade, malabo, kasi yung qualitative, eh, result nangyayari 'yan matapos ma-examine ng mga forensic chemist. Oo, yun pa Kasi sabi madilaw-dilaw daw. Oo nga, oo, isa kasi pang issue yun. ang ano 'no, ang pag-submit namin 'yan sa request ano, ang request kasi para ma-determine yung qualitative at saka quantitative, result, 'di ba? Mhm, So yun, mhm. pero sa amin naman, kagaya niyan 'no, tinitimbang tapos dadalhin din dun sa laboratory ano, minsan nga tinimbang namin talagang nagkukulang, pero hindi gano'n, hindi Hindi gano'n gano'n, kalaki. 400 Oo. kilograms ang Yun labo. yung oo, parang ano Wow. talagang ano 'no, nakataya talaga yung credibility nila rito, hindi ano, Yes. gano'n kalaki. Para bang sabi, "Oh, eto ang kantang ano, pang Miss Universe 'to," 'di ba? Tapos Mhm, pagdating dun sa ano, hindi pala babae, mhm. 'di ba? Pasensya Pipitsugin na dun pala. sa mga ano, Yeah, 'di ba? pipitsugin pala. So Mm. sir, sobrang, marami kaming, itong revelasyon ninyo. Maraming salamat dahil, naglakas po kayong loob
na magpa-interview dito at yun ang mapagbigyan ng taong bayan. Actually, it's not for me, but para sa taong bayan, for transparency, dahil nga ang nasasangkot mo dito ay ang Pangulo ng Pilipinas na minsan nang kayo ay nasa PIDEA, nakita ninyo sa letrato na ipinresent ng confidential informant na ang presidente ngayon ay sumisingot ng white powdery substance. Panguli na lang po, sir, dahil alam ko, excited na rin ang taong bayan na marinig ang iba pa ninyo mga sasabihin na hindi nyo pwedeng sabihin sa channel na ito, sa Senate sa April 30, 10 a.m. Ano po ang gusto nyong mensahe sa taong bayan? Ito po, bali, igalang po natin yung ating konstitusyon, ipaglaban po natin ang ating mga karapatan. Bilang dating ahente ng PIDEA, dumating po sa akin ang pagkakataon dahil na rin sa payo ng ilang mga dati kong kasama na mag-deny na lamang patungkol dito sa mga dokumento na ito. Ito po, sabi ng mga kakilala nyo, i-deny ito? Pero Sir, dumating po sa akin sa point na kinausap ko yung aking mahal sa buhay na magsabi ng totoo dahil ako naniniwala rin ako at ang takot ko din na baka dumating yung araw na lumutang yung confidential informant at ilabas yung ano na ito, no? Kaya nagpasya na rin ako talaga na lumabas dahil ayoko rin na dumating yung panahon na yung katotohanan ay maging bahagi pa ako ng pagtatakip noon. Kaya kung ano man po yung maging kapalaran ko, parte po yun ang trabaho eh. At saka ang pinapanalangin ko na lamang po, magkaroon po ng tunay na pagbabago dito sa ating bansa. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo. Mr. Jonathan Morales, sir, maraming salamat po sa inyong tapang at least naliwanagan na ang ating mga kababayan na ang nilabas ko pong dokumento ay hindi ko po gawa-gawa, hindi po AI generated. Kayo mo mismo ay umaamin sa harap ng taong bayan at inaako ninyo na yan po ay perma ninyo. Maraming salamat, sir. Good luck at ipagdadasal po namin ang inyong kaligtasan na makarating kayo ng ligtas sa Senate hearing sa April 30. Thank you and God bless you. Maraming salamat po sa pagtitiwala ninyo. Thank you. Alright, mga kababayan, grabe revelasyon. Wala na ako ibang masabi. Kayo na bahala. Sa muli, bukas, magkita-kita muli tayo. I hope itong video na ito maipakalat ninyo sa inyong mga mahal sa buhay kung meron pa kayong pagmamahal sa inyong lupang sinilangan. Narinig ninyo mismo inamin ni dating team leader, Agent Jonathan Morales na hindi po AI at nakita po niya mismo ang mga letratong ipinresent ng confidential informant na minsan noong 2012 ay nakita niya ang presidente ngayon na sumisinghot ng pulburon. Ngunit may higher ups ay pinigil yung raid na yon at ayaw pa nga, ay hindi niya pwedeng sabihin sa atin, sa Senate daw niya sabihin kung ano nangyari. So, kayo na po ang magdesisyon. This is your Fair Lady Maharlika. Hanggang sa huling patak ng dugo ko, ipaglalaban ko po ang ating karapatan. Lahat tayong mga Pilipino. Thank you.